Maalab na pagbati Pilipinas. Dalawang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte ang ipinasa sa Kamara ngayong linggo. Ang latest, ang hinain ng higit 70 complainants sa pamumuno ng Grupong Bayan. Kaugnay ito ng anilay maanumalyang paggamit ng pondo sa ilalim ng opisina ni Vice President Duterte at ng Department of Education noong siya pang sekretary. Pero, ano nga ba ang impeachment? Yung impeachment ay isang paraan ng pagpapanagot sa pinakamatataas na opisyal ng ating gobyerno. Itinadhana ito sa konstitusyon bilang paraan para tanggalin sa pwesto ang presidente, ang vice president. Kaya nga nakakabahala itong under Vice President Duterte, hindi siya nag-deliver sa her end of the bargain to be accountable at all times and to serve people with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Ehemplo raw dapat ng mabuting pamamahala ang mga opisyal, pero hindi raw ito na ipamalas ng Vice Presidente ayon sa bayan. Tatlong mayor na aksyon ni VP Duterte ang tinukoy na basehan ng impeachment na nakasaad sa complaint ng grupo. Una rito ang paggastos ng Vice Presidente sa mahigit 600 million pesos na confidential and intelligence funds. Sabi ng complainants, ginamit ang pondong ito na labag sa mga alituntunin ng confidential funds. Ikalawa ang pagtatakip di umano ni VP Duterte sa totoong nangyaring paggastos nito sa pampublikong pondo. Nakita ito sa mga questionableng resibo at accomplishment reports na ipinasa nila sa Commission on Audit. Ikatlo ang kapabayaan sa tungkulin bilang Vice Presidente dahil sa pagtanggi niyang dumalo sa ilang House hearings at ang pag-iwas pagsagot sa mga tanong tungkol sa paggamit ng pondo ng kanyang opisina. Giit ng complainants, mahalaga ang kada piso ng pondo ng bayan kaya't dapat alam ng publiko kung saan ito napupunta. Kaya naman nag-react sila sa pahayag ni President Marcos Jr. na aksaya lang daw sa panahon at rekurso ang impeachment process. Hindi po aksaya sa oras ang kahit anong hakbang para sa pananagutan sa paggugol ng pondo ng bayan. Sa panahon na kulang yung pondo para sa social services, hindi natin maaatim na daang milyon pa nga yung involved dito na pondo na mawaldas ng kahit sinong nasa kapangyarihan. Ipinapaalala rin daw ng impeachment process ang kahalagahan ng mabuting pamamahala, bagay na sinang-ayunan ni dating Senador Laila de Lima. Giit niya kung may nagawang mali ang isang public official, kailangan siyang panagutin. Pinapakita doon na ang feeling nila is that they are beyond law and that they are beyond accountability. Imbes na harapin yung mga ganong akusasyon, ano yung ginagawa nila? Nang gugulo. Tatak Duterte ang ginagawa ni VP Sara. Bakit nalalagay sa matataas na posisyon yung mga ganyan na mga individual? Sabi ng mga naghain ng impeachment, kung titindigan daw ni President Marcos Jr. ang pahayag niyang aksaya lang ito sa oras at rekurso, tila hinihikayat pa niya ang kawalan ng pananagutan ng mga nasa pamahalaan. Kaya naman kasabay ng impeachment, importante rin daw na kalahok ang publiko sa panawagang mapanagot ang mga opisyal gaya ng Vice Presidente na posibleng sangkot sa katiwalian. Kailangan na tumindig tayo, hindi dapat tayo huminto dahil it's our moral duty. Nasa tao ang kapangyarihan sa isang demokratikong bansa. Papayag ba tayo na baliwalain ng mga tao na nasa kapangyarihan ang ating karapatan na i-hold sila accountable? Ang taong bayan ay pwede at dapat na maghapag ng reklamong impeachment katulad ng ginawa natin kay Vice President Sara. Pero dahil ang mga congressman at senador natin ay mga kinatawan ng taong bayan, so ang taong bayan mismo dapat ang nagsasabi din sa congressman at senador kung ano yung gusto nila. And that is the role of the people in an impeachment.